Magandang araw mga kakagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga kagulay ay update ko lang kayo dito sa ginagawa dito sa talungan tsaka dun sa Ampalayan. Kung mapapansin nyo may mga tao doon mga kagulay, tsaka may mga balag doon mga kagulay. Yun na yung Ampalayan natin mga kagulay. Doon na siya, dito tayo makapunta doon kasi masyado maputik doon mga kagulay. Doon may nagagrass cutter doon, malapit na rin mag-grass cutter lahat mga kagulay, alas lahat na kung mapapansin dyan wala na mga damo mga kagulay. Saka pinapatabunan ko rin yung mga kagulay, yung mga malalalim, kasi nga kung naalala nyo mga kagulay talagang tuyong tuyo to. Ngayon lang nag-uulan dito sa Bayugan mga kagulay, tuyong tuyo talaga to nung tinanim to, kaya nahihirapan siyang makabulas mga kagulay. Pero okay rin na rin naman siya mga kagulay kung titignan nyo. Ayan. Ayan na siya mga kagulay, yung ating tanim na talong. Ayan na siya. Bali sa Biyernes, kasi ang gagawin ko dito, diba naikwento ko sa inyo mga kagulay na pagkatapos nung calcium nitrate na after 3 days na transplant, bunuan, tapos bilang ulit ng 4, tapos bilang ulit ng 1 linggo, tapos abuno na ng omega. Yun nga yung pinakita ko sa inyo nakaraan. Ngayon ang gagawin ko siguro every 5 days siguro mga kagulay, kasi maghahabol tayo mga kagulay. Maghahabol tayo sa pagpapabulas niya, gawa nga ng naawa rin siguro ang Panginoon. Umuulan-ulan na rin dito, kaya kung mapapansin nyo basa-basa pa yung mga plastic mga kagulay. Kaninang madaling araw ay umuulan dito mga kagulay. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na malalim yung pagkatanim niya mga kagulay. Yung gawa ng sobrang tigas, hindi mapulverize mga kagulay. Mga malalalim siya mga kagulay. Ayan, malalalim, kaya pinapatabunan ko para siya, para pag-abono sa Biyernes. Ang plano ko dito sa Biyernes sa bunuhan para 5 days. Pag nakabulas na siya, na siya talaga mga kagulay, balik ulit siya sa weekly. Kumbaga naghahabol lang kasi ako mga kagulay, kasi napapansin ko yung talong parang nababansot siya. Kaya siyempre gagawan natin ng paraan. Gawa nga na walang ulan dito ng simula ng pagkatanim. Wala talagang ulan dito, na may ulan lang man ng hindi siya nakakabasa mga kagulay yung ulan niya. Hindi katulad nung kagahapon na medyo malakas-lakas ng ulan, kaya talagang nabasa rin siya, nadiligan siya. Kaya ang gagawin ko ngayon, every 5 days muna yung yung pag-aabono namin dito. Kaya bis na linggo ang abono nito, kasi nung nakaraan linggo, bis na sa susunod na linggo yun na nabono, pero hindi na, mga Biyernes ko siguro. Tapos pagkatapos ng Biyernes mga Miyerkules naman. Para every 5 days muna siya mga gulay. Pero kapag nakita ko na siyang maganda na yung bulas niya, maganda na yung balik ulit sa weekly mga kagulay. Kaya lang naman nangyari yun mga kagulay, yun nga, yung sinabi ko sa inyo na sa land prep pa lang. Kaya napaka-importante talaga ng land prep mga kagulay. Sa mga nanonood sa akin, napaka-importante talaga ng land prep na tinatawag. Kasi ito, nangyari dito, diretso flat mga kagulay, hindi to ni rotor. Hindi to ni rotovator to na lahat. Kumbaga pagka rotor niya, diretso flat na siya mga kagulay. Kaya ganito nangyari. Na medyo, tapos tag-init pa dito nung mga nakaraan. Talaga walang ulan, kaya hindi gano'n siya na pulverize. Siyempre kapag hindi siya na gano'n na pulverize, asahan mo na mahina rin yung tubo ng talong. Kaya ganito hindi ako sa pangalan nito, nagpapalusot o kaya gano'n. Kumbaga ito sinishare ko nangyari dito, kaya sinasabi ko na napaka-importante talaga ng land prep mga kagulay. Kaya sa mga magbabalak magtanim dyan, o kaya sa mga importante talaga na kailangan pulverize yung lupa bago taniman mga kagulay, kasi magagaya ng ganito sa nangyari dito sa tanim ko. Pero okay naman siya ngayon mga kagulay, hindi siya katulad nung nakaraan talaga na talagang kasi ngayon 21 days na siya sa linggo, ngayon Martes. Samantalang parehas lang naman ang pag-aalaga ko doon sa tanim ko doon dati sa San Franz, doon sa amin. Nagkakaganito siya. Dapat to medyo na to,
matatangkad na, kaso lang yun nga na ano doon sa land prep, kaya ganito nangyari. Pero habulin natin yan mga kagulay, gagawan natin ng paraan. Gagawan natin siya ng paraan mga kagulay. Yun nga yung paraan na pag walang ulan na kahit araw-araw dilig, kasi wala pa, hindi pa talaga na ano yung ano mga kagulay, yung drip niya, gawa nga nang hinihintay ko yung may-ari nitong lupa, kasi hindi naman ako talagang ano nito, kumbaga meron may-ari nito tapos ginastusan niya, kumbaga kanya lahat ng gastos, tapos kakaltasin lahat. Pagkatapos ng kaltasin lahat, bago kami maghahati mga gulay, ganun ang usapan dito. Kaya hinihintay ko pa siya para dun sa drip, para makita rin niya yung sitwasyon na mangyayari dito mga kagulay. Ayan. Saka naanuhan ko na rin, nahulipan ko na rin yung iba dyan, dito na lang hindi. Pangilan-ilan na lang, kasi di ba nga nakwento ko sa inyo nung kumuha ko doon sa Bansalan, kami na mismo kumuha doon sa Bansalan para may panghulip dito mga kagulay, kasi nga sayang kapag di mahulipan. Ang pagkasayang pa noon mga kagulay, kasi naka-drip kami, siyempre doon padadaanin yung ano, yung abono. Halimbawa dito, halimbawa lang mga kagulay to, tapos dito walang tanim, 20 cm yung agwat ng ano, butas ng drip mga kagulay. Kaya napakasayang kapag yan walang tanim. Kaya kailangan talaga mahulipan siya mga kagulay. Dito, halos dito naman, buhay naman lahat dito mga kagulay. Meron lang talaga yung mga pailan-ilan na lang dyan mga kagulay, kasi yung iba nahulipan na naman dyan. Dito hindi pa, pupunta doon sa kabila, okay na doon sa kabila mga kagulay. Kung mapapansin nyo, kitang-kita na rin yung plastic, kitang-kita na rin yung mga talong mga kagulay, ano, lalo kapag nakaganyan mga kagulay, kitang-kita na rin yung mga talong. Ayan siya mga kagulay, kasi na grass cutter na nga siya. Yan, kaya malinis na rin siya, hindi katulad yung mga nakaraang vlog ko na talagang hindi mo makikita yung plastic, gawa nga ng madaming damo. Yan siya mga kagulay. So yun lang yung ganap dito mga kagulay. Yung nandun din, patapos na rin yung ano, yung balag doon sa Ampalaya. Hindi pa rin ako nakakapagpunla, gawa ng gusto ko matapos muna lahat, tapos mabalagan muna, malagyan muna ng diamond trellis. Gusto ko yung ganun kasi mga kagulay, para wala nang problema. Pag tinanim ko na, wala na akong inaano mga kagulay, hindi na naalintana yung ano. Alam naman natin yung Ampalaya, kapag tinransfer mo doon, 2 linggo lang talagang gagapang na siya kagad. Ang plano kasi dito na ano, hindi na magpapatao doon sa mag-trellis. Kumbaga baka 2 na lang kami na magte-trellis dito mga kagulay. Kaya ang gusto ko, trellis muna lahat, matapos muna lahat ng balag din sa Ampalaya bago magpunla. Yun ang plano ko doon mga kagulay. Saka doon sa nag-comment sa akin na ang diskarte ko daw bulok, may nag-comment doon mga kagulay, binura ko na nga yung comment niya. Nakakaano lang yun mga kagulay, dagdag problema lang yun, kaya binura ko yung comment niya. Inano ko na rin siya mga kagulay. So kaya mga gulay, ito lang yung ganap ngayon dito sa ano, sa talungan natin doon sa Ampalayahan. Ngayon din, nakikita nyo doon may mga tao na matapos na rin na lahat nila. Ang sunod noon, bukas uuwi na rin sila. Ako na lang yung magkakabit ng mga trellis niya mga kagulay. Kumbaga yung pinaano ko lang dyan yung mga kawayan mga kagulay. So sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa mga pagtatanim ko ng gulay. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo. God bless po sa ating lahat.